Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. Taga Nueva Ecija. Ilang dekada nang nakalipas nang mangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Nasa edad 16 na taong gulang ako ng mga panahon na ito. Nag-aaral. Lumaki ako sa poder ni Tatay Elmo, kasama sina Lolo Emilio at Lola Juanita. Nagtrabaho lang sa ibang bansa ang aking ama ay may inuwi ng lalaki sa bahay ang aking ina nun. Nagloko ito. Nagpakasasa si nanay sa ibang lalaki, habang ang aking ama ay nagpapakahirap na magtrabaho sa ibang bansa para lang mabigyan kami ng magandang buhay. Noon ngang malaman ng aking ama at ni Lola Bising ang ginawang paglolo ko ni nanay, agad-agad na kinuha kaming magkapatid ng abuela ko at sa bahay na nila nanirahan. Maliban kasi sa ginawang panlalalaki ni nanay, pinabayaan niya rin kaming dalawa ng kapatid kong sinatnat, kung kaya't kamuntikan ng mapahamak ang kapatid ko dahil sa kapabayaan ng aking ina. Magmula noong nasa poder na kami ni Lola Bising, siya na yung nag-aasikaso sa aming magkapatid. Aminin kong simula nang mapunta kami sa poder ni Lola Bising, nakakakain na kami ng maayos at nakapag-aral na rin. Si tatay naman makalipas ang 2 taon. Matapos ang kontrata niya sa trabaho ay hindi na siya muling ng ibang bansa pa. Nagpa siya itong mag-alaga na lamang kami ng hayop gaya ng mga baboy at manok. Ayaw niya na raw na muling malayo pa sa aming dalawa ni Natnat. Hindi na rin siya muling nag-asawa. Samantalang ang aking ina naman paglipas lamang ng 1 taon, simula nang umilis kami sa poder niya ay nagkaroon na ito ng kinakasama. At may anak na rin sila. Hinayaan lang naman ito ni tatay at hindi na naghabol pa noon. Isang araw, tinanghali na ako ng gising ng umagang ito. Gawa ng anong oras na ako umuwi sa bahay. Gumala kasi kami ng mga kaibigan kong sina Philip at Delmar. Pagkagising ko, dali-dali na akong naligo at nagkape noon. Pagkatapos ay nagpaalam na akong papasok na sa eskwela. Teka lang po, Rodel. Abay, magdahan-dahan ka naman sa pag-inom ng kape at baka mapasok ka niyan sa ginagawa mo. Puna sa akin ni Lolo Emilio nang mapansin niyang sunod-sunod ang paglago ko ng kape. Kasi Lolo, mahuhuli na po ako sa eskwela eh. Tinanong ako ni Lolo Emilio kung saan ba daw ako nagpunta kagabi at bakit oras na ako nakauwi. Tuloy ay tinanghali na ako ng gising nun. Hindi ko na nasabi pa kay Lolo kung saan kami nagpunta ng mga kaibigan ko. Madaling-madali na kasi ako sa isiping baka wala na akong masakyan pang tricycle pagdating sa bungad ng baryo. Mabuti na lang talaga at pagdating ko sa eskwelahan ay wala pang guro namin. Pagpasok ko sa loob ay kinonyatan ko si Delmar dahil hindi man lang niya ako dinaanan sa bahay noon. Tuloy ay kamuntik-muntikan na naman akong malintikan ng guro namin kung nagkataon. Tinawanan lamang ako ng mokong, mas lalong inasar. Natigil lamang ang asaran nung pumasok ng guro namin at nagkumpisa ng klase. Kinahapunan paglabas namin sa eskwelahan ay nakaramdam ako ng gutom. Naalala kong konti lang palang kinain ko kaninang tanghalian. Maya-maya, habang naglalakad kami papunta sa paradahan ng tricycle ay may natanaw akong matandang babaeng may bitbit na basket. Parang naglalako ng merienda. Sinabi ko kay Philip na lapitan namin ng matanda at alamin kung anong meriendang binibenta niya. Tumango si Philip at nagwikang medyo nagugutom din umano siya, kaya't gusto niya ring bumili. Pero noong akmang lalapitan na sana namin ang matandang babaeng naglalako na yon, napatingin ako kay Delmar nang bigla nitong hinawakan ng braso ko at pinigilan kami. Nagtataka namang tinanong ko si Delmar kung bakit. Ang sabi ko pa, huwag siyang mag-alala dahil ililibre ko naman siya kung wala siyang perang pambili. Lapitan na namin yung matanda para makabili na bago pa kami maubusan nun. Natanaw ko kasing unti-unti nang dinadagsa ng mga estudyante ang paninda ng matandang yon. Huwag kayong bumili dyan.
sa iba na lang tayo bumili kung talagang nagugutom kayo. Bakit naman? Ewan, hindi ko alam. Basta sa iba na lang tayo bumili ng merienda. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko sa matandang yan eh. Labo mo naman tol. Bangag ka ba? Nung inabot ko na ang bayad sa matanda, napansin kong may malaking peklat ito sa pisngi malapit sa mata. Halos sakupin na rin ng kulay puti ang kabilang mata nito. Natipo bang may katarata yon? Hindi ko alam kung bakit kinilabutan ako nang makita kong ngumisi ang matanda bago inabot ang sukli. At sa paos pero garalgal na boses nito ay nagwika itong masarap daw ang niluto niyang minatamis. Kaya't magpakabusog umano kami noon. Matapos kong bumili ay pumwesto muna kaming tatlo sa waiting shed at inumpisa ng kainin ang minatamis na saging. Nung iabot ko kay Delmar ang para sa kanya, sunod-sunod na umiling ang kaibigan ko at sinabing busog pa daw siya at hindi nagugutom. Sa aming dalawa na lamang daw ni Philip ang pagkaing nabili ko noon. Ikaw yung bahala kung ayaw mo. Sambit ko pa at nag-umpisa na ngang kumain. Hindi ko alam kung bakit sa unang tikim ko pa lang ng minatamis. Sarap na ako, takam na takam. Nang tingnan ko si Philip ay napansin kong ganado din itong kumain. Ininggit pa namin si Delmar na mga sandaling yon para lang kainin niya ang binili kong minatamis pero ayaw niya talaga at sinabihan lang kaming bilisan na daw ang pagkain para makauwi na kami noon. Mga pasado 5:00 mahigit ng hapon. Kasalukuyang tinutulungan ko si tatay sa pag-aasikaso sa mga alaga naming hayop. Nang bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig at halos tagaktak na yon. Nakailang beses pa akong huminto. Para akong nahihilo at masakit ang sentido ko. Maya-maya ay narinig ko si tatay. Nagtanong kung ayos lamang ba umano ako. Tumango ako, sabay hinilot ko ng bahagya ang sentido nun. Sigurado ka? Ang mabuti pa ako nang tumapos dito sa gawain. Bumalik ka na sa bahay at magpahinga. Namumutla ka na oh. Mamaya baka niyan bigla ka na lang bumagsak dyan sa kinatatayuan mo. Ayos lang po ako tay. Huwag po kayo mag-alala. Napapailing na lamang si tatay at sinabing ako daw ang bahala. Basta kung talagang hindi na magandang pakiramdam ko, iwanan ko na mga gawain at siya na ang bahalang magtapos. Sige po, maikling tugon ko at itinuon na ang atensyon sa gawain. Habang tumatagal, mas lalong sumasama ang pakiramdam ko. Mapait na rin ang laway ko't kulang na lang ay masuka ko sa pait nun. Pero ganun pa man ay ipinagsawalang bahala ko na lamang ito at tinuloy ang ginagawa. Naawa kasi ako kay tatay kung iiwanan ko siya. Sa dami ng gawain ng hapong yon, tiyak akong aabutan siya ng gabi bago matapos ang lahat ng mga gawain kung sakaling mag-isa na lamang siyang gagawa. Matapos ang ginagawa ko ay nauna na akong umuwi sa bahay para magpahinga. Pero hindi pa man ako nakakapasok sa loob nun. Sinalubong ako ni Lolo Emilio. Hindi ko na napigilan kasing sariling sumuka. Sa harap mismo ng pintuan. Ang ipinagtataka ko ng mga oras na yon ay malapot at mapait na laway lamang ang siyang sinusuka ko't wala nang ibang lumalabas pa. Maski nga ang minatamis na saging na kinain ko kanina bago kami umuwi ni Delmar at Philip, hindi ko naisuka. Ay Diyos ko, bata ka. Ano bang nakain mo at nagsususuka ka? Baka nalason ka niyan ha? Nag-aalalang tanong ni Lolo Emilio habang hinahapuhap ang likuran ko noon. Hindi ako makasagot dahil sa hindi na ako magkandamayaw pa sa pagsusuka. Pakiramdam ko ay parang may kung anong insekto ang gumagalaw sa sikmura ko. At gustong gusto kong ilabas yon. Pero hindi ko magawa. Mabilis na tinawag ni Lolo Emilio si Lola Juanita at inutusan itong kumuha ng maligamgam na tubig. Napansin kong tarantang-taranta naman si Lola at nagmamadali nang pumunta sa kusina noon. Pagbalik ng abuela ko, inabot niya sa akin ang baso.
Nung malapatan ng maligamgam na tubig ang sikmura ko ay medyo kumalma na ang pananakit. Inalalayan naman ako ni Lola Juanita papasok sa bahay. Samantalang si Lolo Emilio ang siyang naglinis ng pinagsukahan ko noon. Panay pa yung pagdadaldal ng abuelo ko habang nililinis. Nanlalatang umupo ako habang hawak-hawak pa rin ang sikmura. "Ano ba ang nakain mo at bigla ka na lang nagsuka?" tanong ni Lola. Wala akong maisip kung ano ang nangyari at bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko noon. "Hindi ko alam, Lai. Ang huling kinain ko lang naman yung minatamis na binili ko sa lalabas ng eskwelahan." Sinermonan ako ni Lola. Sinabihang nakalimutan ko na daw ba umano ang kabilin-bilina niyang huwag ako basta-bastang bumili na makakain. Lalong-lalo na sa labas ng eskwelahan. Alam ko naman umanong kalat na sa lugar namin ng mga manlalason. "Hindi ka talaga nag-iingat. Paano na lang kung nalason ka? Diyos mi ka talagang bata ka oh. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yong huwag kang basta-bastang bumili ng pagkain, lalo na sa hindi mo kakilala o hindi namin kakilala." Nagwika pa itong magpapatawag daw siya ng manggagamot para matingnan ang kalagayan ko. Pero inawat naman ni tatay si Lola nang madatnan kami sa ganong sitwasyon. Sinabihan niya ang lola kong baka napagod lamang ako kaya biglang sumama ang pakiramdam ko noon. "Paano naman kasi ang sabi ko sa kanya kanina ako na yung tumapos sa ginagawa niyang trabaho eh. Ayaw makinig kaya yan. Tingnan niyo yung resulta." Habang nag-uusap si tatay at Lola Juanita, hinahaplasan ni tatay ng langis ang simura ko. Gumaan naman ang pakiramdam ko at nakapagpahinga ng gabing yon. Kinabukasan pagising ko ay tinanong ako ni tatay kung ayos na ba yung pakiramdam ko. Sinabi ko naman sa kanyang maayos na at magaan na. Hindi tulad kahapong halos lumupaypay na ako noon. "Ganun ba? O siya, magagahan ka na muna bago pumasok sa eskwelahan." Umupo na ako sa pagkainan at nagsandok ng pagkain. Nang matikman ko ang nilutong ulam ni Lola, hindi ko yung nagustuhan. Iniluwa ko yung pagkain at tumalis na sa pagkainan. "Oo, teka. Saan ka pupunta? Hindi pa ubos yung pagkain mo." Tawag ni Lola nun. Nang mapansin niyang dinura ko ang pagkain ay kumunot ang noo niya. Nagtanong kung bakit ko nagawa yon. Hindi ko ba daw ito nagustuhan? "Wala lang talaga akong ganang kumain, La. Sige po, papasok na lamang ako sa eskwelahan." Makalipas ang ilang oras, nasa eskwelahan na ako. Napansin kong panay ang pagtulo ng laway ko at hindi ko ito kayang pigilan. Kaya naman ang ginawa ko ay kinakagat ko na lamang ang panyong baon. Nang sa ganoon ay doon na mapunta ang laway na hindi maubos-ubos na lumalabas sa bibig ko noon. Pakiramdam ko tuloy ay may gripo sa bibig ko dahil kahit anong lunok ko ng laway, hindi talaga maubos-ubos ito. Napansin ko rin ang kakaibang kinikilos ni Philip. Para siyang hindi mapakali at mayat mayang tumitingin sa kaklase naming si Jenny. Lumipas pa ang mga araw ay may napapansin na akong kakaiba sa sarili. Kahit na anong kain ang gawin ko ay wala pa rin akong kabusugan. Para bang may hinahanap-hanap akong kakaibang pagkain na hindi ko mawari kung anong klase. Nababanguhan na rin ako sa kaklase kong si Jenny. Para itong hinog na lang ka. Alam mo yung parang gusto kong kagatin. Ganun pa man ay pilit ko siyang iniiwasan dahil kapag patuloy pa rin lumalapit sa akin ng dalaga, baka hindi ko na kayang kontrolin ang sarili at makagat ko na ito. Hindi ko nga alam eh. Unang naisip ko baka kamanyakan ko lang yon. Para na akong baliw ng mga panahong yon. Maliban sa gustong gusto kong kagatin si Jenny ay inaantok din ako at gustong gusto kong matulog na lang sa maghapon. Sa kinagabihan naman ay doon pa lamang sumisigla ang katawan ko at init na init ako at gustong gusto kong lumalabas ng bahay sa 10 oras ng gabi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang ding tumalas ang pandinig ko pagsapit ng takip silim. At kahit na malayo mula sa bahay ang tinitira ng kapitbahay naming buntis na si Manang Medina,
may naaamoy akong kakaiba doon. Pakiwari ko din. Parang may kung sino ang nag-uutos sa akin para puntahan ang bahay na ito at kunin ang sanggol sa sinapupunan niya. Delmar, par, may gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Sabi ko noon. Gusto kong ikwento sa kanya ang tungkol sa mga kakaibang nangyari sa akin. Baka sakaling may maipayo ito o may maitulong nun. Pero bago ko pa man masabi sa kanya ang lahat ay biglang dumating si Philip. Nangangalumatay ito at gaya ko ay unti-unti na rin bumabagsak ang katawan. Tol, anong nangyari sa inyo? Bakit parang pumayat kayo? Umiling si Philip. Sinabing hindi niya rin alam kung anong nangyari. Bigla na lamang daw siyang nawalan ng ganang kumain. Halos lahat ng nilutong pagkain ng kanyang ina ayaw niyang kainin. Hindi daw kasi siya mabusog-busog at parang may hinahanap siyang pagkain, hindi niya maisip kung ano. Napalatak naman si Delmar at nagwikang baka buntis na raw ang kasintahan ni Philip. At siya yung naglilihi kaya ganun yung pakiramdam niya. Loko, anong buntis na kasintahan yung pinagsasasabi mo? Wala nga akong nobya o nililigawan man lang eh. Bulalas ni Philip. At agad na tumahimik ito na para bang may malalim na iniisip nun. Gusto ko sanang sabihin kay Philip na pareho pala kami ng napagdaanan. Ang kaso ay biglang umurong ang dila ko. Sa isiping baka mamaya niya na sabihin din sa akin ni Delmar na may nabuntis akong babae. Isang beses nun, panay ang dikit sa akin ni Jenny at panay rin ang tanong tungkol kay Philip. Kaya naman hindi ko napigilan ang sariling dagatin ito sa braso na siyang ikinagulat ko din naman. Buti na lang at mahina lang ang pagkakakagat ko. Kaagad na humingi ako ng tawad sa dalaga at nagkunwari na lamang. Ang sabi ko pa kay Jenny, medyo tumataba na kasi ito sa paningin ko. Ang cute-cute niyang tingnan at nakakagigil kagatin ang braso niya, kaya hindi ko napigilan ng sarili nun. Nagalit naman ito at hinampas ako ng libro sa ulo. Pagkatapos, hindi na niya ako pinapansin. Pinagalitan naman ako ni Delmar at tinanong kung ano daw ba ang nakain ko. Bakit ko nagawa yon? Alam mo tol, kung gutom ka, pwede naman kitang samahang bumili ng makakain mo. Hindi yung bigla-bigla ka nalang nangangagat na parang asong gutom. Aswang ka ba? Sa huling tanong ni Delmar ay doon ako napatulala. Hindi ko alam kung bakit pero biglang kumabog ang dibdib ko nang marinig ko ang katagang yon. Ng mga sumunod na araw, hindi na ako nakapasok. Bigla na naman kasing sumama ang pakiramdam ko at nagpabalik-balik ng lagnat ko nun. Nakailang balik na rin kami sa pagamutan ni tatay pero wala pa rin nangyayari. Tuloy, hindi na ako nakapasok sa eskwela. Hanggang sa isang gabi, napabalikwas ako ng bangon. Nang bigla akong naramdaman ng labis-lapis na pananakit ng tiyan. Sa sobrang sakit nga noon na hindi ko na alam kung anong pwesto ang gagawin, mawala lamang ang pananakit na ito. Lumipas na lamang ang ilang oras ay wala pa rin pakundangan sa paghilab ang tiyan ko. Gusto kong umiyak ng gabing yon at gustong gusto ko nang gisingin ng aking ama na nasa kabilang kwarto. Maya-maya pa ay bigla akong nakarinig ng mahihinang ingay. Para yung huni ng tiktik. Nung pinakiramdaman ko kung saan banda ang huning naririnig ko, para yung nasa malapit lang. Parang nasa puno yon ng manggang malapit sa bintana. Matapos kong marinig yung huni na yon, sumunod naman ang mahihinang pagsitsit. Kung kaya't samutsari ng nararamdaman ko. Pananakit ng tiyan at takot dahil sa narinig kong huni. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog. Ang huling natatandaan ko lang ay may boses akong naririnig sa labas ng bahay. At para bang bumubulong-bulong yun malapit sa kwarto ko. Yun bang tipong itinapat mo yung bibig sa dingding ng bahay. At sa mahinang boses ay nagsasalita ka. Ganun ang naririnig ko. Ang kaibahan lang, hindi ko maintindihan kung ano ang pinagsasasabi nito.
Kinabukasan ay wala pa rin akong ganang kumain. Hindi ko gusto ang pagkain at pinakaayaw ko sa lahat. Makati sa dila at sa lalamunan ko kapag lumalapat ang ulam na nilalagyan ng asin. Ewan ko kung bakit ganun ang nararamdaman ko samantalang wala namang pinagbago ang pagkain niluluto ni Lola. Dahil sa pag-aalala ni Lola para makakain ako, hindi niya na nilalagyan ng asin ng mga ulam na kakainin ko. Pero kahit nalantakan ko ang mga pagkain niluto ni Lola, hindi pa rin maibsan ang gutom na nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Ano bang nangyayari sa iyo, Apo? Habang tumatagal ay parang mas lalong lumalala na yata yung karamdaman mo. Hindi na ito maganda. Ramdam ko ang pag-aalala ni Lolo. Nakita ko namang halos lahat ay ginawa na nila, makahanap lamang sila ng taong makakapagpagaling sa akin. Pero wala talaga. Maski ako ay hindi ko din alam kung ano ang nangyayari. Maliban sa wala akong ganang kumain o hindi ako mabusog-busog, nakakalanghap talaga ako ng mabango kapag may buntis akong nakikita doon. Isang umaga, pagmulat ng mga mata ko ay may nabungaran akong matandang lalaki. Hinawakan nito ang pulso ng kamay ko. Mabilis akong nagpupumiglas at sinabihan ng matandang huwag niyang hawakan. Gawa ng para akong napapaso tuwing hinahawakan niya. Nagulat ako nang marinig kong magsalita ang matanda at tumingi ng tali sa aking ama. Anong gagawin mo sa tali? Tanong ko. Itatali kita para hindi ka magpumiglas at mas mapadali itong gamutang gagawin ko. Sinabihan niya akong sumunod na lamang sa lahat ng sasabihin niya para mas mapadali ang lahat. Nakita ko namang nagmadaling kumuha ng panali si tatay at agarang binigay sa matanda. Dahil sa takot, agad-agad na nagpumimiglas ako. Nung itatali na ako ng matanda sa upuang nasa tabi ng higaan nun, ramdam kong malakas ang matandang lalaki. Kung kaya't wala itong kahirap-hirap na naigapos ako sa may upuan. Tay, ano to? Bakit niyo ako itinatali? Hindi naman po ako baliw. Sabi ko pa. Sa pagkakaalam ko kasi ng mga panahon na ito, baliw lamang yung tinatali tuwing sinusumpong ng kabaliwan. Nang sa ganun ay hindi ito makapanakit. Hindi ka baliw, anak. Hindi minsan. Hindi namin inisip na baliw ka. Kung ganun, bakit niyo po ako tinali? Pakawalan niyo po ako dito kung talagang iniisip niyong hindi ako baliw. Sinabihan ako ni tatay na wag na magreklamo pa. Sumunod na lamang sa lahat ng sasabihin ng matanda. Doon ay nalaman kong isa itong albularyo. Kaya naroroon ito sa bahay dahil gagamutin niya ako para matapos ng paghihirap na nararanasan ko noon. Niyang gawang batang ere. Ramdam kong nabuhay ng nilalang sa sikmura niya. Habang dinidi na ng albularyo ang sikmura ko ay naramdaman kong parang may nagpupumiglas at umiiwas sa loob nun. Kaya naman wala sa sariling napapasigaw ako sa sobrang sakit gawa ng parang may kung anong bagay ang natamaan ng albularyo sa kasulok-sulukan ng sikmura ko. Nagmamakaawa na akong sinabi sa matandang itigil niya na yung ginagawa niyang pagdiin dahil sa parang may kung ano ang nadudurog sa loob ko nun. Tiisin mo lang, iho. Dahil kung hindi ko makuha ang nasa sikmura mo, dalawa lang yung kakahantungan mo. Kung hindi ka mamamatay ay kakain ka ng karneng hilaw. Ang malala, karne ng tao pa. Magiging aswang ka na. Makaraan ng ilang minuto ay hindi ko na alam kung anong mararamdaman. Maya-maya ay nagpausok ng kamangyan at may mga tuyong alamang dahon pang inilagay ang albularyo sa kamangyan. At itinapat niya yung sikmura ko. Sa tuwing nalalanghap kong usok, pakiramdam ko ay nagtataasan ng mga balahibo ko. Kumakapal ang kilay. Para bang namamaga ang mukha nun. Humahapdi din ang balat ko sa tuwing lumalapat ang mga usok kung kaya't nagsisisigaw na naman ako at nagmamakaawang pakawalan na nila ako nun. Dahil hindi ko na kaya't pakiramdam ko. Hindi na ako makakahinga. Pero parang bingi ang mga ito. At patuloy lang ang albularyo sa ginagawa niya
hanggang sa napansin kong may inuusal na salita ang manggagamot. At pagkatapos ay inihip niya yun sa basong puno ng tubig. Napansin ko ring pinatakan niya yun ng asin. Pagkatapos ay sa pilitang ipinapainom sa akin. Nagpupumiglas naman ako at nagmamakaawas sa albularyo na ito. Pakiramdam ko kasi tinotorture na ako nito ng mga oras na yun. Halos isungalngal niya sa bunganga ko ang basong may lamang tubig na inusalan at nilagyan ng asin. Sa isip-isip ko pa noon, humanda ka talaga sa akin. Makawala lang ako dito sa pagkakatali, sasapakin kita ng sasapakin hanggang manawa ko. Nung lumapat na sa sikmura ko ang tubig, pakiramdam ko ay para bang uminom ako ng kumukulong tubig noon. Mula sa lalamunan ko hanggang sa sikmura ay dahan-dahang humahagod ang tubig na ito na sa pakiramdam ko ay napakainit. Parang masusunog ang lamang loob ko, Sir Seth, kung kaya't muli na naman akong naghuhumiyaw sa sobrang sakit. Hanggang sa bigla ko na lamang maramdamang may kung ano, ang nasa loob ng sikmura ko ang nagnanais na makalabas. Wala pa mang ilang segundo ay ramdam kong humahagod na yan paakyat sa lalamunan. Kaya't napaduwal na ako at walang ano-ano may nailabas akong maliit na hayop na may bahid pang dugo. May kasama pa itong balahibo. Sa wakas na ilabas na rin kitang hayop ka. Ilang araw mo nang pinahihirapan yung batang ito. Makikita mo't hahanapin ko ang amo mong animal ka. Pagkagising ko ay nasa higaan na ako at magaan ang pakiramdam. Habang pinupunasan ni tatay na maligamgam na tubig ang mga braso at noo ko. Sa nangihinang boses ay tinanong ko si tatay kung ano ang nangyari at nasaan na yung albularyo. Na hindi pa ako nakakaganti sa ginawa niyang pagsungalngal ng baso sa bibig ko noon. Umalis na siya, anak. Tsaka huwag ka na magalit doon. Kaya niya lang naman nagawa yun dahil gusto niyang gumaling ka na. Magaling ka na, apo. Huwag ka na mag-alala. Magaling ka na. Sandali ko pang pinakiramdaman ng sarili. Kung may kakaiba pa akong nararamdaman. At kung may gumagalaw pa ba sa sikmura ko, pero wala na. Magaan na at maayos na ang pakiramdam ko. Bumangon ako at umayos ng upo habang isinasalaysay sa akin ni tatay ang buong pangyayari. Ayon dito, nung nawalan na umano ako ng malay ay agaran na akong inilipat sa higaan. Dahil sa nailabas ko na raw ang nilalang na ginagamit ng aswang para sa pangyayanggaw nito. Sinabi niya rin na noong sumuka ko ay may naisuka din akong mga hinog na saging na hindi pa gaanong durog. Nang sabihin niyo ni tatay ay biglang sumagi sa isipan ko ang matandang babaeng binilhan ko ng minatamis na karaan. Simula naman kasi noon, hindi na ako kumain ulit ng saging na hinog. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa matandang pinagbilhan ko. Pinayuhan naman ako ni tatay na wag nang bumili ulit sa mga taong naglalako kung hindi ko man kilala ang mga ito. Bandang 4:00 ng hapon lang ay bumalik na sa bahay namin ang albularyo at sinabi nitong binigyan niya ng leksyon ng matandang babae. Anya pa'y bantog na aswang at talamak sa pangyayanggaw ang matandang yon sa pamamagitan ng mga inilalakong pagkain sa iba't ibang baryo o kalapit lugar. Mukhang ako umano ang natipuhan ng matanda, kaya't ako ang niyanggaw nito. Bigla kong naisip si Philip. Kumain din ito ng merienda. Baka pati siya niyanggaw din. Matapos mag-usap at makapagpasalamat ako ay umalis na ang matandang albularyo. At makalipas ang ilang araw, tuluyan ng muling lumakas ang katawan ko. Nang pumasok ako sa eskwela ay nalaman kong buntis si Jenny. Kaya siguro bangong-bango ako sa kanya noon. At alam niyo ba kung sinong nakabuntis sa kanya? Si Philip. Kaya pala kakaibang mga kinikilos ni Philip nung kasagsagan ng nayanggaw ako dahil sa nakbangan pala siya ni Jenny. Kung kaya't siya ang naglihi imbis na si buntis. Hindi naman ako makapaniwala sa mga nangyari. Akala ko pareho kami ng sitwasyon. Tinanong ko si Philip kung paano niyang nabuntis si Jenny, hindi niya naman ito nililigawan. At higit sa lahat ay hindi sila magkasintahan noon.
Inamin niya sa amin na noong minsan daw na sumama siya sa kapatid Jenny at nag-inuman ng mga ito sa bahay ng dalaga. Nalasing daw siya. Doon ay may nangyari umano sa kanilang dalawa ni Jenny. Hindi niya naman umano sinasadya ang mga nangyari pero wala eh. Nakabuo kagad sila. Langya ka tol, akala ko nayanggaw ka na rin gaya ko eh. Nag-aalala pa naman ako sa'yo. Hindi pala. Simula noon ay dahan-dahan nang naging maayos at bumalik sa normal ang buhay ko. Pero tumatak sa isipan at hindi na mabubura pa ang tromang naranasan ko noon. Nung kamutikan na ako mayanggaw. Dumaan pang 2 linggo ay nabalitaan namin sa kalapit paryong may matandang babae ang namatay. At ayon pa sa mga bali-balita, yun umano ang matandang naglalako palagi ng merienda. Ang matandang napagbilhan ko.